Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Napangiti si Jason na makita niyang gumagala ang mata ni Keisha sa loob ng kotse. Nakikita niya sa mata nito ang pagkasabik. Mukhang alam niyang paborito nito ang sasakyan nito. "Did you miss your car?" Tanong niya dito. "Ang tagal ko na hindi nakita to," sabi ni Keisha na nagpatawa kay Jason, kaya nang marinig ni Keisha yun ay doon niya lang na-realize ang sinabi niya. Agad siyang napatakip ng bibig. "Keisha, bakit ang daldal mo?" sabi ni Keisha sa isip niya. Agad niyang iniba ang topic nila para hindi yun maalala ni Jason. Kailangan natin bilisan kasi importante talaga meeting ko at ayokong malate," sabi ni Keisha sa kanya. "Don't worry, akong bahala sa'yo," sabi ni Jason na ikinatango naman niya. Natahimik ulit sila sa loob ng kotse. Kaya nang hindi makatiis, ay binuksan ni Keisha ang radyo ng kotse na ikinangiti ni Jason. Nilakasan iyon ni Keisha. "She's avoiding about our past," sabi ni Jason sa sarili niya. Maya-maya ay hininaan niyo ni Jason. "I'm Jason sa Panta by the way." Napatingin si Keisha kay Jason dahil sa sinabi nito. "Ano? I mean, kilala na kita. Kasi sinabi sa akin ni Clara," sabi ni Keisha dito. "I know, pero gusto ko pa rin magpakilala ng maayos. And call me Jason, not Mr. Sapanta," sabi ni Jason habang patingin-tingin sa kanya na ikinatungo naman niya. "Okay, I'm Keisha de la Torre," sabi ni Keisha na ikinangiti lalo ni Jason. "Finally, nalaman ko din ang pangalan mo." Napatingin sandali si Keisha sa lalaki pero umiwas din agad. Nakita pa ni Jason ang pumumula nito kaya napailing na lang siya. Hinayaan na lang niya ang dalaga na tumahimik sa isang tabi at maya-maya ay nakita niya na tulog na ito. Naalala naman niya ang nangyari 4 na taon na ang nakakaraan. Ganoon ang sitwasyon nila. Tulog ang dalaga at siya ang nagdadrive hanggang sa humantong sila sa gabing hindi niya pinagsisihan. Agad niyang ipinilig ang ulo nito dahil sa pagbalik ng alaala niya sa kanyang nakaraan. Sa tuwing naalala niya ang nangyari ng gabing iyon ay palagi siyang nabubuhayan, kaya hanggat maaari ay ayaw niyang maalala niya ito. Lalo na at kasama niya ngayon si Keisha, baka hindi siya makapagpigil at mangyari ulit sa kanila ang nangyari nung 4 na taon lumipas. Sa buong biyahe nila ay tulog lang si Keisha. Nakita ni Jason na mukhang pagod na pagod ito kaya hinayaan niya. Nang makarating sila sa sinabi nitong lugar ay tinigil niya ang sakyan at napatingin sa dalaga. "Hindi ka pa rin nagbabago, Keisha," sabi ni Jason habang nakatingin sa mukha ng dalaga. Kabisadong kabisado niya ang mukha nito. Hindi pa rin siya makapaniwala na nasa harapan niya ito ngayon. Napakurap siya nang dumilat ang dalaga. Ang lapit mo," sabi ni Keisha na ikinangiti niya at lumayo na dito. Dahil nakikita niyang nailang na ito at namumula na. "Andito na pala tayo." "Salamat, Jason," nakangiting sabi ni Keisha habang nakatingin sa kanya. Talagang mahalaga ang meeting na iyon dahil sa iyon sa maaari maging investors nila sa itinatayo nilang branch sa ibang bansa. Kaya na din kinukulit siya lagi ni Keisha na umalis na dahil nga napakahalaga na yun. Napatulala naman si Jason sa dalaga dahil sa pagngiti nito at sa kauna-unahang pagkakataon na tinawag siya nito sa pangalan niya. "Huy, Jason, sige na. Salamat ulit ha. Pwede ka nang umuwi. Ako na lang bahala mag-commute pa uwi mamaya," sabi ni Keisha
at lumabas na ng kotse. Natauhan naman si Jason at kaagad na kinuha ang coat niya at sumunod sa dalaga. Wala siyang balak na iwan iyon, lalo na sa ganoong suot niya. Alam ni Jason na nakakaakit sa paningin ng mga lalaki ang kulay pula o sadyang para sa kanya lang. Pero ang gusto lang niya ay hindi siya pagnasahan ng ibang mga lalaki. Nagulat naman si Keisha nang may pumatong sa kanyang coat at paglingon niya ay nasa gilid si Jason. Jason? Akala ko ba uuwi ka na? Tsaka ano ba to? Sabi ni Keisha dito. Nawawala din paunti-unti ang pagkailang niya sa binata. Lalo na at napag-isip-isip niya na pasasaan pa ang pagkailang niya gayong nangyari sa kanila noon at isa pa, siya ang ama ng mga anak niya. Sadyang nahihiya lang siyang balikan ang kanilang nakaraan. Kahit siya ay gusto niyang sabihin sa binata na may anak sila pero naghahanap pa siya ng tiyempo. Hindi ko hahayaan na mag-isa ka lang dito. At mas lalong hindi ko hahayaan na pagnasahan ka ng mga lalaki sa paligid. Sabi ni Jason na kinakilig naman ni Keisha. Alam niyang simpleng salita lang iyon pero kakaiba ang dulot niyon sa kanya. Kaya tumango na lang siya dito at naglakad na ulit papunta sa restaurant na meeting place nila. Tungkol saan bang meeting mo? Tanong ni Jason na ikinatingin sa kanya sandali ni Keisha at tumingin ulit sa daan. Tungkol sa partnership namin para sa brand sa Singapore. Napatango naman si Jason dahil sa kanyang sinabi. Mas sumangat siya sa dalaga. Malaki na ang kumpanya nito. Nakarating sila sa restaurant at naupo sila sa table doon. Mabuti at pang-apat ang upo na iyon. Sinabi ni Keisha na iniintay pa nila ang kasama nila. Nagpabook na din kasi si Keisha na maupo nila. Kaya ayos na. Maya-maya ay dumating na ang business partner ni Keisha kaya napatayo silang pareho. Good afternoon Mr. and Mr. Delgado. Nakangiting sabi ni Keisha at nakipagkamay sa mga ito. Good afternoon to Iha. With the formalities na okay? Sabi ng babae na ikinatango ni Keisha. Jason? Ikaw ba yan? Sabi ni Mr. Delgado na ikinatingin din sa kaniya ni Keisha. Long time no see, tito. Halos magulat si Keisha dahil sa pagkasabi ng Jason ng tito at hindi makapaniwala ng katingin sa mga ito at nagyakapan pa. Hala, ano to? Nasabi ni Keisha sa isip niya. Bakit magkasama kayo ni Keisha? Nakangiting sabi dito ni Mr. Delgado. Nagkausap na din kasi sila noon at sinabi rin niyang si Keisha na lang ang itawag sa kanya. Pero gusto doon na mag-asawa na makausap siya ng personal kaya hindi muna ito nag-close ng pag-uusap nila ng deal saka na lang daw kapag personal na at ngayon na iyon. Napatingin sa kanya si Jason at ngumiti na. Tapos ay nagulat naman siya nang hawakan siya nito sa bewang at inilapit sa kanya. She's my girlfriend, tito. Si Keisha po ang girlfriend ko. Mas lalong naguluntang ang sistema ni Keisha dahil sa sinabi nito. Napatingin siya sa binata pero muling napalingon sa mag-asawa. Really? Mabuti naman. Ang akala namin hindi ka na magkakapag-asawa, Jason. Nag-aalala na nga ang mama mo eh. Sabi ni Mrs. Delgado. Hala, asawa daw? Girlfriend lang naman sinabi ni Jason. Hindi makapaniwalang sabi ni Keisha sa isip niya. Naku, hindi po. May hinihintay lang talaga ako. At ngayon nga ay nandito na siya at hindi ko na siya pakakawalan pa. Sabi ni Jason na nakatingin kay Keisha at ganun din ang dalaga na hindi siya makapaniwala. Mabuti yan, Jason. Welcome to the family, Keisha. I told you, sweetheart, there is something to her. Sabi ni Mr. Delgado. You're right, sweetheart. Kaya hindi muna kami nakipag-deal sa'yo, Keisha, ay dahil gusto ka makausap sa personal ng asawa ko. Kaya andito tayo ngayon. At tingnan mo nga naman. Napangiti naman ang pilit si Keisha at naupo na sila. Bumulong naman siya sa binata. Ano bang sinasabi mo, Jason? Sabi ni Keisha sa mahinang paraan.
Why? Just trust me, okay? Makukuha mo tong deal. Nakangiting sabi ni Jason, kaya napatahimik lang din siya. Ano ba tong napasukan ko? Sabi niya sa sarili at napapikit na lang. Kisha, iha, ayos ka lang ba? Agad ako napangat ng tingin nang tawagin ako ni Mrs. Delgado. Ha? Opo, ayos lang po ako. Ngiting pilit kong sabi at napatingin sa katabi ko na nakangiti lang sa akin, kaya inarapan ko lang siya. We should eat. Masarap ang pagkain dito. Sigurado ako na magugustuhan nyo. Sabi ni Mr. Delgado at umorder na. Umorder na rin ako kasi gutom na ako. So, paano pala kayo nagkakilala? Nagulat naman ako sa tanong nila. Anong sasabihin ko? Ano po kasi? We met at the club. Nanlaki ang mga mata ko nang napatingin kay Jason dahil sa diretsong sinabi niya. Seryoso? Wala man lang siyang preno? Sa club? Di ko alam na pumupunta ka pala sa ganung lugar, Jason. Sabi ni Mr. Delgado na ikinatingin ko dito. Kinakabahan na ako. Ano na lang sasabihin nila? Na party girl ako? Na palagi akong nagbabar? Paano kung isipin nila na bayaran akong babae? It's a coincidence, tito. Nagkayaan kami kasi engaged na that time ang kaibigan naming si Drew. Napatango naman sila dahil sa sinabi ni Jason. Ngayon ko lang din naman nalaman yun ah. Ikaw, Kisha, anong ginagawa mo dun? Napatingin ako kay Mrs. Delgado dahil sa tanong niya. Hindi naman sila ganun katandaan. Kita mo pa rin ang magandang lahi nila. Sa bagay, si Jason nga ang gwapo-gwapo. Malamang pati ang kanila. Nakita ko na pati si Jason ay napatingin sa akin. Ano po kasi? Isang taon ang kumpanya namin noon. At pampatanggal ng stress lang po, kaya ako nandoon. Sabi ko at nag-cross fingers pa. Sana ay maniwala sila. Well, half true naman. Na-stress talaga ako that time. Well, mukhang kayo talaga ang tinadhana. Biruin mo, nagkita kayong dalawa. Nakangiting sabi nila na ikinangiti ko na lang din ang pilit. Nagpatuloy kaming kumain habang ako ay pinipilit maging ayos. Kinakabahan ako, baka kung ano pa ang itanong nila, hindi ko naman talaga siya boyfriend. Kahit na siya pa ang ama ng mga anak ko, kakakita lang namin kanina. Isipin niyo yun, kanina lang. Tapos ano na ngayon? Magkasama kami at sinabi niya sa kamag-anak niya na girlfriend niya ako. Iha, wala ka nang dapat alalahanin pa dahil pipirma kami sa deal natin. Napatingin ako kay Mrs. Delgado sa sinabi niya at nanlaki ang mga mata ko. Talaga po? Gulat kong sabi na ikinangiti naman nila. Salamat po. Pinaghandaan talaga namin ang deal na to. Thank you, Mr. and Mrs. Delgado. Masaya kong sabi sa kanila. No, don't call us that way, okay? Tawagin mo lang din kaming tito at tita. Lalo na ngayon na ikaw palang girlfriend ni Jason. Sabi ni Mrs. Delgado, kaya wala man ako magagawa kundi ang tumango na lang. Hindi na maaalis ang ngiti ko sa labi. Mabuti naman at nabuhayin ka na. Kanina kasi parang wala ka sa sarili. Sabi ni Tito na ikinatingin ko sa kanya at nagulat naman ako doon. Am I? Gulat kong tanong. Yes. You look problematic kaya? Sinabi namin agad na papayag naman talaga kami. Napangiwi naman ako sa sinabi nila. Kinakabahan kasi ako kaya ang tahimik at mukha akong problemado. Usually, kapag may meetings ako, hindi ako ganito. Ako pa ang dumadaldal sa kanila. Napatingin ako sa katabi ko nang hawakan niya ang kamay ko. Nakaramdam ako ng libu-libong bultahe sa katawan ko dahil sa pagkakahawak niya. Ngumiti siya sa akin. Congratulations, wife. Sa sinabi niya ay ramdam ko na agad na namula ang buo kong mukha. Saan ang galing ang mga tinawag niya sa akin? Salamat.
Sabi ko at umiwas ng tingin at pilit na tinanggal ang kamay niya pero masinigpitan niya lang. Kaya pinanlakan ko siya ng mata pero nakangiti lang siya sa akin. Ano bang ginagawa niya? You two look perfect to each other. Alam mo bang iha? Sa'yo lang umingiti ng ganyan si Jason? Simula kasi na magkaisip yan ay ang sungit-sungit na. Hindi nga namin alam kung kanino yung nagbana. Pero nung makita namin siya ngayon ay naninibago kami kasi ngumingiti na siya. Hindi naman ako makapaniwala sa sinabi ni Tito. Totoo ba yun? O sinasabi lang yun kasi akong girlfriend niya? Napatingin ako kay Jason at nakatingin lang siya sa akin. Pero nung lumingin ako ay ngumiti siya. Automatic na bumilis ang tibok ng puso ko. Nasisiraan na ata ako. Oo, alam ko na may nararamdaman ako sa kanya noon nung una kami nagkita sa bar, pero ang akala ko na sa paglipas ng panahon ay mawawala na yun. Hindi pala. Akala lang pala. Kasi eto ko ngayon nakatingin sa kanya at bumibilis ang tibok ng puso ko. Sabihin nyo ng OA pero na love at first sight ata ako kay Jason. Nung niligtas niya ako, hindi ako nakareact. Kasi nga na makita ko siya ay parang tumigil ang mundo ko. I felt butterflies in my stomach. Pilit ko lang kinukubli yun kasi nasisiraan ako sa mga tingin niya. Umiwas ako ng tingin sa kanya at ngumiti na lang kina Tito at Tita. At kumain ulit kahit hindi ako magalaw ang isa kong kamay dahil sa kanya. So, kailan ang kasal? Agad ako nabilaukan dahil sa tanong ni Tito na iyon. Naging maagap naman si Jason at binigyan ako ng tubig. Are you okay? Dahan-dahan lang ka sa pagkain, hindi ka mauubusan. Sabi ni Jason habang hinahagod ang aking likod. Nakakagulat naman ang tanong na yun. Kasal? Naku, iha, pasensya na. Nagulat ka ba namin? Excited lang kami na makasalan si Jason. Siya lang kasi nag-iisang lalaki sa henerasyon ngayon ng Savanta. Kaya matagal naming iniintay na magkaanak siya at mapasa ang apelyido niya. Napakurap naman ako sa sinabi ni Tito. Nag-iisa pala siyang anak na lalaki? Kaya pala kambal agad ang anak namin eh. May pangangailangan. Napailing naman ako sa naisip ko at napatawa na lamang. Grabe, naisipan ko pa talaga magbiro sa panahon na to. Ayos lang po yun, nagulat lang din po ako. Tito, Tita, darating din po kami dyan. Huwag niyo pong madaliin si Kisha. Napatingin ako kay Jason na nakatingin lang ito kila Tito o Tita. Pero nang mapansin ako nakatingin ay nabaling sa akin ang atensyon niya. Nakita ko na napalitan ng pag-alala ang mukha niya. Are you okay? Be careful next time, okay? Sabi niya at tumangulang ako sa kanya. Nagpatuloy kami sa pagkain habang nagkikwentuhan. Naalis na din ang kaba ko kasi maayos na ang deal namin at saka hindi na din sila nagtanong tungkol sa amin. Mukhang nahalata din nila na hindi ako komportable sa topic na yun. Masaya kami at nakita namin kayong dalawa ni Kisha at Jason. Hindi talaga namin inakala ang lahat ng ito. Nakangiting sabi ni Tita kaya ngumiti ako. Salamat din po at pumayag ako sa deal. Huwag po kayong mag-alala. Lahat po ng nasa proposal namin ay mangyayari. Sabi ko at niyakap sila pareho. Jason, iho, ikumusta mo lang kami sa mama at papa mo, okay? Alagaan mo si Kisha ha? Sabi ni Tito na kinatango ni Jason. Of course Tito, hindi ko po siya papabayaan. Nagyakapan din ang mga ito at hinatid na namin sila sa kotse nila. Sigurado akong paspor na at magagabi na din pala. Hindi maalis ang ngiti ko dahil sa na-close na deal ngayon. Pinagpuyatan kasi namin ang presentation para mapapayag sila. Palagi kami nag-overtime dahil lang doon. May maganda akong balita kapag bumalik ako sa company.
Happy? Napatingin ako sa katabi ko nang magsalita si Jason. Nakalimutan ko tuloy dahil sa sobrang saya. Pero napalitan ng inis ang nararamdaman ko nang maalala ko ang ginawa niya. Bakit mo ako pinakalalang girlfriend mo? Nasisiraan ka na ba, Jason? Tanong ko sa kanya na mas ikinangiti niya lang kaya ako munot ang noo ko. Yup, I'm crazy. I'm crazy because of you. Napatahimik naman ako dahil sa sinabi niya. Anong crazy? Wala akong ginagawa sa iyo ah. Sabi ko na ikinatawa naman niya. You know what? Gustong gusto ko nakikita nagbablush ka. Lalo na kapag ako ang dahilan ng pagbablush mo. Napatalikod naman ako sa kanya dahil sa sinabi niya. Kainis. Bakit ba kasi ang puti ko? Nakakahiya. Tara na nga, umuwi na tayo. Sabi ko na lang at nagsimula na maglakad papunta sa kotse ko. Oo, akin yun eh. Baby ko yun. Ba't nakabusakot ka dyan? Tanong niya sa akin na makapasok kami sa loob. Wala. Sabi ko na lang at tumingin sa labas. Hindi na siya nagsalita pa at mas okay yun. Nagsimula na siyang mag-drive. Napatingin ako sa phone ko at inopen iyon. Kapag kasi may meeting ako, ay pinapatay ko talaga to dahil ayoko ng istorbo. Pagkabukas ko ng phone, ay tadtad iyon ng text mula sa aking sekretarya. Talagang iniintay ang update ko. Kaya agad ako nag-type at sinabing success at sinend iyon. Napasandal ako sa upuan at napapikit. Pagod ka na ba? Napadilat ako dahil sa tanong niya at saka umiling ako. No, I'm just happy. Thank you for helping me, Jason. Sabi ko sa kanya na ikinangiti naman niya. My pleasure. Alam ko na we should celebrate. May alam akong place dito. Sabi niya kaya napatingin ako sa kanya. What? Pero kailangan nating umuwi. Magagabi na oh. Sabi ko na ikinatingin niya sa akin. Ano ka ba? Magpahinga ka naman. Treat yourself. Dahil sa tiyaga nyo. Lalo na kaya tagumpay ang deal nyo. Napaisip naman ako sa sinabi niya. Tama siya. Siguro kailangan ko pa rin magpahinga kahit papaano. At isa pa, andito na rin tayo sa Tagaytay. Kaya kailangan natin mag-enjoy. Dugtong pa na sabi niya, kaya napangiti ako sa kanya. Okay, basta siguraduhin mo lang na mag-enjoy ako ha. Sabi ko na ikinangiti naman niya. Of course, Kisha. Ako ang bahala. Nagpatuloy ang biyahe namin at makalipas ang ilang minuto ay huminto kami sa isang amusement park. Ano to? Sky Ranch? Nakapunta ka na ba dito? Napatingin ako kay Jason na makababa kami sa kotse. Padilim na din at may ilaw na mga rides. Hindi pa. Hindi ko nga alam na meron pala nito dito. Sagot ko sa kanya. Well, that's good. This will be our first date. Nagulat naman ako sa sinabi niya. Bago pa ako makareact, ay hinila niya ako kaya wala akong nagawa kundi ang sumunod na lang. Siguro enjoyin ko na lang ang mga oras na ito. Oras na siya ang kasama ko. Pagkatapos ng 4 na taon ay palagi nagmamarka ang una naming pagkikita. Pagpasok namin sa loob ay napahanga ako sa loob na yun. Para din kasing Enchanted Kingdom pero pareho sila maganda. Sakay tayo sa rides? Napatingin ako kay Jason at ngumiti sa kanya. Sure, let's go. Sabi ko at ako na ang humila sa kanya papunta sa unang sakyan namin. Masasabi ko na sobrang saya ko. Sa dami naming nasakyang rides ay hindi ko akalain na magiging ganito kasaya. Magmula na mamatay sila papa at kuya, hindi na kami nakapag-out of town ni mama. Nabalot kami ng kalungkutan kaya ang ginawa ko ay nagpakasubsob sa pag-aaral. To the point na hindi ko na alam ang ganap sa paligid ko. Hindi ko na alam kung ano ang pakiramdam ng mag-enjoy.
Na magsimula ang business ko ay mas lalo ako nagpasubsob, kaya wala na talaga akong time. Kaya na rin siguro pinilit ako ni mama na magkaanak at asawa dahil nakikita niya na wala na akong pakialam sa ibang bagay. She wants me to be happy. Kaya hindi ko pinagsisihan ang nangyari sa amin ni Jason dahil dumating sa akin ang kambal. Kahit na ganoon pa rin ang routine ko na bahay at office lang ako, ay alam ko na may uuwin ako ng mga anak ko. Hindi ko alam na ganoon pala kasaya na magkaroon ng anak. Hindi ko din alam na magiging masaya ako ng ganito. Ganito pala ang pakiramdam na maging masaya kasama ang isang tao na mahalaga sa'yo. Kaya pa? Nakangiti ng tanong habang nakaupo kami dito sa isang bench. Palubog na ang araw. Oo naman, ako pa ba? Tara. Sabi ko at tumayo pa, kaya napatawa naman siya. Let's go. May alam akong lugar na maganda. Sabi niya at hinila ko papunta sa kotse. Sumakay kami doon. Ag nag-drive siya sandali at makalipas ng ilang minuto ay nandito kami sa isang burol. Paglabas ko ng kotse ay nakita ko ang napakagandang tanawin. Wow! Ang ganda dito! Sabi ko habang nakatingin sa araw na papalubog na at sa baba ng mga bahay na meron kanya-kanyang ilaw. Tama ka! Maganda nga! Napatingin ako sa kanya at nagulat ako na nakatingin pala siya sa akin. Kaya agad naman ako pinamulahan. Ano ba yan, Jason? Bakit ba lagi mo akong pinapakilig? Come here. Sabi niya at iginaya ako papunta sa hood ng kotse at sumandal kami doon. Natahimik kami at nakatingin lang sa magandang view na iyon. Wala akong nararamdaman na awkward sa paligid namin. Dahil ang nararamdaman ko ngayon ay kapayapaan sa aking puso. Sa tuwing andyan siya sa tabi ko, feeling ko ay safe na safe ako. Bakit ko umalis? Napatingin ako sa kanya dahil sa tanong niya at tumingin din siya sa akin. Bakit ko umalis pagkatapos ng gabing iyon? Natahimik ako dahil sa tanong niya. Wala na talaga akong takas tungkol sa nakaraan. Nahihiya kasi ako na pag-usapan iyon. Pero sa tingin ko ay ito na rin ang tamang oras para sabihin ko sa kanya ang tungkol sa anak namin. Magsasalita na sana ako nang biglang tumunog ang cellphone ko. Kaya kagad ko itong kinuha. Nakita ko na si mama ang tumatawag. Excuse me lang, sasagutin ko lang si mama. Sabi ko at hindi ko na siya inintay pang sumagot at lumayo sa kanya. Hello ma? Tanong ko agad. Anak, kumusta ang meeting mo? Napangiti naman ako sa tanong ni mama. Ma, successful po. Sigurado akong matutuwa ang mga tuhan ko sa balitang ito. Masaya kong sabi sa kanya. Congrats anak. Alam ko na magagawa mo yan. Alam ko pinaghirapan nyo talaga kaya deserve nyo yan. Teka, pauwi ka na ba? Napatingin man ako kay Jason at nakatingin siya sa view. Maya-maya po mama. May sasabihin po ako sa inyo. Nakita ko po kaninang umaga ang daddy ng kambal. At saka ngayon po, kasama ko siya. Narinig ko na napasingap si mama. Totoo ba yan anak? Hindi makapaniwala niyang sabi. Totoo po mama. Isasama ko po siya ngayon po uwi dyan. Ipapakilala ko po siya sa kambal. Hindi kaya na magulat siya? And magalit? Or worst, baka itanggi niyang anak mo? Napatahimik ako dahil sa sinabi ni mama. Hindi ko naisip yun. Pero ngayon, na sinabi ni mama, bakit nasasaktan ako? Ipinili ko na lang ulo ko at nagsalita. Ma, ayos lang po. Basta, ipapakilala ko sa kanya ang anak namin. Nasa kanya na kung tatanggapin niya o hindi. Paano ang kambal? Ma, kilala mo sila. Maiintindihan nila ako. Pwede niyo po bang ibigay sa kanila ang telepono? Sige anak, sandali lang.
Napabuntong hininga naman ako. Sumenyas ako kay Jason na sandali lang. At tumango naman siya at tumalikod na ako sa kanya. Mommy? How are you, Mommy? Namiss po kita. Napangiti ako nang marinig ko agad ang boses ni Ethan. Is that Mommy? Mommy, I miss you po. Uwi ka na. Mas napangiti ako dahil sa sinabi ni Stephanie. They really love me both. Mommy is fine, babies. And uuwi mamaya si Mommy. Baka mga 8 ang dating ko. Hintayin niyo ako, ha? Of course, Mommy. Kakain po tayo ng sabay-sabay. Napangiti ako sa sagot nila. Babies, may sasabihin si Mommy. Please, intindihin niyo na mabuti, okay? Sabi ko sa kanila. Kinakabahan ako para sa pag-amin ko na to, na may anak kami. Yes po, Mommy. Sabay na sabi nila sa akin, kaya napabuntong hininga ako. I met your daddy earlier. At ngayon ay kasama ko siya. Ang bala kong sabihin sa kanya ang tungkol sa inyong dalawa. Sabi ko at narinig ko ang pagtili ni Stephanie. Is that true, Lola? Kasama ni Mommy si Daddy? Oo, Stephanie. Mommy, is it true? Kasama niyo si Daddy ngayon? Narinig kong tanong ni Ethan. Totoo, anak. Makinig kayo. Alam niyo naman ang kwento namin ni Daddy niyo, di ba? Ngayon napapakalala ko kayo, hindi natin alam ang magiging reaksyon niya. Kung matutuwa ba siya o tatanggapin ba kayo. Pero kung hindi man iyon, ay galangin niyo si Daddy, okay? Daddy niyo pa rin siya, kaya wag niyo kakalimutan na galangin siya. Natahimik naman sandali sa kabilang linya dahil sa sinabi ko sa kanila. Sure, Mommy. Sabi ni Ethan. Naiintindihan namin, Mommy. Basta, makita namin si Daddy. Ayos na po kami doon. Kahit hindi niya kami tanggapin. Parang gusto kong umiyak dahil sa sinabi ni Stephanie. Bakit ba ganito ka-matured mag-isip ang mga anak ko? Siguro naman na nila sa daddy nila. Based na rin sa sinabi ni Tito sa akin kanina. Salamat sa pangunawa, mga anak. Hintayin nyo kami, okay? Pauwi na kaming dalawa. Basta tatandaan nyo na mahal ko kayong dalawa. We love you too, Mommy. Be safe, okay? Bye-bye po. Napangiti naman ako nang ibaba ko ang tawag. Si Jason na lang. Lumapit na ako sa kanyang tabi. Sorry, natagalan ako. Sabi ko na ikinangiti naman niya at sabay umiling. No, it's okay. Mama mo naman ang kausap mo, di ba? Tumango naman ako dahil sa sinabi niya. Natahimik naman ako. Ngayon nandito na ako sa harapan niya, ay hindi ko alam kung anong sasabihin ko at paano ko magsisimula. So, can we continue now? Bakit ko umalis that time? Napatingin ako sa kanya, pero napayuko din kalaunan. I left because I was so ashamed. Nahihiya ako sa nangyari sa ating dalawa. Nahihiya ako sa iyo, Jason. Sabi ko habang pinaglalaro ng daliri ko. Umalis ka? Dahil nahihiya ka? Hindi niya makapaniwalang sabi sa akin na ikinatingin ko sa kanya. Oo, nahihiya ako sa iyo. Sabi ko sa kanya, pero napakunot ang noo ko dahil bigla lang siyang tumawa. Anong nakakatawa? Sabi ko sa kanya na ikinatingin niya sa akin. Sorry, I can't help it. Alam mo bang halos mabaliw ako kakaisip kung bakit ka umalis ng panahong iyon? I thought you left dahil galit ka sa akin. O di kaya, umalis ka dahil isang pagkakamali sa iyo ang nangyari sa ating dalawa. Sa isiping iyon ay nasasaktan ako. Matagal kong dilal ang lahat ng iyon sa mahabang panahon. Matagal kitang hinanap pero hindi kita makita. Masasabi kong napakaswerte ko ngayon at dahil doon sa gunshot wedding ni Clara ay nakita kita. Nakilala kita. Nakatingin lang ako sa kanya habang sinasabi niya iyon. Hindi ko alam na ganun ang sasabihin niya. Hindi ko alam
ang lahat ng iyon. Bakit mo ba hinahanap ako? Utal kong tanong sa kanya, pero nakatingin lang siya sa akin at hindi sumagot. Kaya kaysa masaktan lang ako sa isasagot niya, ay pinalitan ko agad ang topic. It's now or never. Kalimutan mo na yung tanong ko. Sino nga ba ako sa'yo, di ba? Peking ngiti ko sa kanya. Pwede bang sumama ka sa akin sa bahay? Hindi naman sa pananagutin kita dahil sa nangyari sa atin. May gusto lang akong sabihin sa'yo at may gusto kong ipakilala. Sabi ko na kinakunot naman ang noo niya. Sino? Tanong niya kaya ngumiti lang ako. Mamaya na. I hope na matuwa ka kapag nakilala mo sila. Tara na Jason, bilisan natin. Sabi ko at pumasok na sa loob ng kotse. Sumunod na siya sa akin at saka nag-drive na. Tahimik lang ako sa biyahe dahil kinakabahan ako sa maaaring mangyari. Sana matanggap niya ang anak naming dalawa. Makalipas ang ilang oras ay andito na kami sa bahay. Tahimik lang din siya sa biyahe na mas okay. Dahil baka sa sobrang kaba ko, madulas ako agad. Gusto kong ipakilala ang kambal kapag nasa harapan niya. Teka Kisha, wag na lang kaya? Natigilan ako dahil sa sinabi niya. Ayaw niyo bang makilala ang anak namin? Sa isiping iyon ay hindi ko maiwasang malungkot. Ayaw mo ba? Tanong ko sa kanya. No, I mean, hindi naman sa ayaw ko. Okay fine, let's go. Sabi niya at nauna na bumaba ng kotse kaya sumunod ako. Andito na kami sa tapat ng pinto pero pinigilan ko siya. Mangako ka sa akin na kung hindi mo sila tatanggapin ay sabihin mo na maayos. Ayokong masaktan ng mga bata. Natigilan si Jason dahil sa sinabi ko sa kanya. Teka, Kisha, anong Bago pa matuloy ni Jason ang sasabihin niya, ay binuksan ko ng pinto. Mommy! Napakurap si Jason dahil sa narinig niya na boses na iyon. Kilalang kilala niya iyon. Pagtingin niya doon sa pinanggalingan ng boses na iyon, ay nagulat siya sa nakita niya. Tito Jason? Tito Jason! Sabi ni Stephanie at tumakbo papunta kay Jason at agad na yumakap sa kanya. Kaya gulat si Jason na niyakap niya pa rin ito. Habang si Ethan naman ay nakatayo lang at nakatingin kay Jason pati sa mami niya. Si Kisha ay nagulat dahil sa pagtawag ni Stephanie kay Jason. Naalala niya ang taong sinasabi ni Stephanie sa mall. Oh my God! Nasabi ni Kisha dahil sa kanyang gulat. Hindi niya alam ang mararamdaman niya. Parang gusto niyang maiyak. Nagkita na pala ang mag-ama niya. Hindi niya alam dahil nga hindi niya kilala si Jason noon. Oh, Jason iho, naparito ka. Paano mo nalaman ang bahay namin? Kasama mo ba si Drew? Nagulat din ang mama niya at napasinghap dahil sa napagtanto niya. Ang sinabi ng anak ng kasama nito, ang ama ng mga anak niya. Ikaw ang ama na kambal? Gulat na sabi nito na hindi kinapaniwala ni Jason. Ikaw ang daddy namin? Sabi ni Ethan na ikinalingon sa kanya ni Jason. Nakita niya na kamukhang kamukha niya. Oo mga anak, siya ang daddy nyo. Siya si Jason. At Jason, sina Ethan at Stephanie, ang anak natin. Utal na sabi ni Kisha na ikinatingin sa kanya Jason. Ano? Anak natin silang dalawa?